Hi guys, hantay tayo ng viewers, no? Hi guys, hantay tayo ng... So, meron na tayong 20 viewers. Mag-start ako ng mga 20... Sige, try natin 30 or 25 viewers kasi 21 na lang kayo, char. Hindi guys, pa-share naman ako nung live kasi sayang yung ituturo ko. Morning. Yes. Yes. So, 25 viewers na, mag-start na ako guys ha. Ang ituturo ko sa inyo is yung pag-optimize ng profile. Eto guys, magagamit nyo to sa lahat ng online job platform na meron kayo. And then, para mas ma-boost yung profile view nyo. So, etong i-discuss ko sa inyo is ito isa sa mga part ng webinar ko dati nung nag-active pa ako nag-webinar. So, kasama siya sa How to Start Your Own Freelancing Career na webinar. Kung gusto niyo, pwede natin i-discuss yan sa ibang araw. Pero ngayon, magpo-focus tayo dito sa pag-optimize ng profile. Kasi napansin ko, no, yung mga newbie, ang goal nila lagi is magkaroon ng skills, which is, ganun din naman ako nung nagsisimula ako. Pero dapat guys, isa sa mga matutunan nyo rin is pagmamarket ng talents nyo or pagmamarket ng service nyo. Like for example, 'di ba? For sure naman ang daming may mga CPA akong followers, and then for sure meron pang ibang mas magaling sa akin na bookkeeper. Pero hirap sila makahanap ng client. Siguro kasi baka hindi sila marunong mag-market ng service nila. Nasa pagmamarket din kasi yan guys. Hindi porket maraming client yung isang bookkeeper is mas magaling na siya sa inyo. Meaning to say lang is baka may kulang sa pagmamarket mo or hindi mo alam i-market yung sarili mo. Parang pagbebenta ng produkto. May mga produkto na masarap sa local na hindi sikat kasi walang marketing, di ba? So ngayon tuturo ko kung paano nyo i-market yung sarili nyo gamit yung profile nyo. Ito yung mga kailangan nyong gawin. Unang-una is, kailangan yung profile nyo ay, kapag nakita ni client, kailangan mariretain sa isip nila na kayo yun. So, paano nyo to gagawin guys? Ang advice ko sa inyo is, use one profile picture
And about me section sa lahat na freelancing profile nyo for brand retention. Kumbaga, ayun yung magiging brand nyo. Parang tagline ba? Kagaya sa, sa McDonald's, love ko to. Yun lang yung tagline nila. So, dapat kayo, meron din kayong something like that. Sorry narinig ba sa background yung bunso ko? Wait lang guys, magko-commercial muna tayo. Bakit? Sponsored by Athena. My downstairs. Oh, downstairs. Downstairs. Pwede i-box yung aircon. So, papakita ko sa inyo yung example ng About Me section sa page, ay sa LinkedIn ko, at saka sa sa online job ko, guys. Pero, ang tagal ko na rin namang hindi nagbubukas ng aking online jobs. Pero, nagbukas ako, ito lang. Kung makikita nyo yung LinkedIn ko, ayan yung profile picture ko, and then sa online job PH ko, is ito yung profile picture ko. So, same lang. Kasi, pansinin nyo, kapag nag-search kayo ng online ng trabaho sa online job PH, Upwork, o kaya sa LinkedIn, mostly, halos pare-pareho ng employer. Napansin ko yan nung naghahanap ako ng trabaho before. So, yung job po sa online job PH, makikita mo rin sa Upwork, o kaya sa ibang online job platform. Meron pa sa pre-app, same lang guys. So, dapat pare-pareho lang yung ginagamit yung picture para kapag scroll down si client, makikita niya, para nakita ko na to, para mako-curious siya sa inyo, di ba? May question kayo doon? Magtanong kayo para interactive yung talk natin. So, sumunod dito, sabi ko, is yung sa About Me section dapat ay pare-pareho din. Parang ito nga yung sinasabi ko sa inyo, parang tagline natin ng mga freelancer. Kumbaga sa McDonald's, diba? Love ko to. So, sa akin, ang nasa About Me section ko ay napakasimple lang, guys. Yan lang. So, ang ginawa ko dito is sinamarize ko lang yung mga ginagawa ko. Pag kayo nagsulat ng About Me section, huwag nyo nang isulat yung talambuhay nyo. Ang mga employer or ang mga client, hindi sila interesado kung saan kayo nakatira, kung sa Pilipinas ba, ilan ang mga anak nyo, at ilan ang mga kapatid nyo, guys, hindi sila interesado. Kasi may mga nakikita akong profile na nakalagay pa I'm a mother, I live in the Philippines and I'm a mother of kineme, I'm doing like this, like that. Hindi sila interesado sa personal life nyo. Kaya ang gagawin nyo is mag-focus kayo sa skills or kaya nyong gawin. At may ituturo ko sa inyo kung paano magsulat ng About Me section. Merong technique dyan, guys. Hindi lang yan basta magsusulat. Parang sa Facebook din yan, may tinatawag na algorithm. Halos lahat ng social media accounts naman ngayon or platforms, may algorithm. Di ba Google meron din. Para kapag search kayo ng client is, yung views nyo is lalabas kayo sa search tab ng client nyo. Or ng mga employer, future employer. Narinig ba ako, guys? Wala nagtatanong. Pa-comment naman kung okay. Guys, pa-comment muna ako kung okay ha. Kasi wala akong nakikitang comment Baka mamaya hindi pala ako naririnig. Ay. So, okay naman. Salamat po sa mga nag-comment. So far ba, medyo meron ng thank you guys sa mga nag-comment. Kasi wala nagko-comment, kala ko, hindi naririnig. So, ayan, tuturo ko sa inyo yung pagsulat guys ng About Me section later on. Tapos sa job profile ko, paano ba i-check dito yung profile dito guys? Hindi ako marunong.
Ang tagal ko na kasi, gusto ko lang ipakita sa inyo to. Account, my profile, yun. So, tingnan nyo yung profile description ko. Same lang din kung ano yung nasa LinkedIn ko. 'Di ba? So, same lang siya kasi nga, parang kapag nakita ako ng client kung saan man sila mag-scroll down is medyo maaalala nila ako kasi yun na yung iisipin nila na tagline ko na pag nakita nila yon ako yun. Saka yung picture ko, yun yung parang logo. So, sa lahat ng online job sites na hanapin nyo ko, ito yung makikita nyo. Kasi yan na yung parang brand identity ko. Mas madaling ma-retain sa utak ng client, mas mako-curious sila kahit na marami kayong mga freelancer na nandyan. And then, sumunod, ito yung sabi ko sa inyo na ituturo ko sa inyo sa pag-create ng About Me section. Gumamit kayo guys ng keywords. Use keyword generator to optimize your profile and appear in search engines in different freelancing apps. Paano ba yan gagawin? So, ang ginagawa ko guys is ganito. Nung nag-start ako mag-build ng purple, nabubulol pa tayo. Ito yung ginagamit ko na lahat ng links. Lahat to guys, free lang tong links na to. Kung gusto nyo makakuha ng copy ng links, magpo-post ako ng feedback form sa baba kasi gusto ko makita yung feedback nyo sa mga live stream natin. No hard feelings. Kung masakit man or mabuti yung feedback nyo, gagamitin ko yan to improve. Tapos, isasend ko sa inyo tong buong file na to. So, nandito na lahat ng mga paano ko ginawa yung Canva portfolio ko. Lahat guys nandito na kung gusto niyo mag-start. Kumbaga ito yung playlist ko sa pag-start ko nung nag-start ako ng career ko. So, ito yung pre-word cloud generator na ginagamit ko. Libre lang siya. So, paano ba ako makakakuha ng keywords dyan? No? Ang ginagawa ko is magpupunta ako dito. Hahanap ako ng trabaho. Bookkeeper. So, hanap tayo ng job post. And then, lagyan natin dito siguro is remote. Or specific na job na gusto nyo. Ito lang naman, for the purpose of example lang naman. So, ang kiniklik ko dito is yung key responsibility tsaka yung key qualification. And then, ika-copy-paste dito sa pre-word generator. Tapos, hanap pa ulit tayo ng isa pa. Ito kunwari. Ito yung duties and responsibility at saka yung qualification. Lagay nyo rito. Tapos, hanap pa tayo ulit. Ito. Yung job responsibilities and qualification. Kakopy ulit. And lagay dito. Hanggang 4 or kung sinisipag kayo, go, push. So, pwede rin naman sa, humanap sa online job PH, pero dahil nandito na tayo sa LinkedIn, guys, i-push na natin dito. So, ito. Yun lagi yung ihahanapin nyo, yung qualification at saka responsibilities. And then, kunwari, marami na kayong i-generate cloud nyo ngayon. And then, kung makikita nyo dito, guys, meron ako mga na-generate na words na ginamit sa mga job posts na kinuha natin kanina. So, yung bank reconciliation, accounting, financial reporting, journal entry, account, monthly financial statements, dapat lalabas yan sa About Me page mo. So, para mas maganda yung makuha mong results, mas maganda, mas marami kang kuhain na job post, tapos i-generate mo, mas maganda yung makukuha mong results. Like, for example, mga siguro 5 to 10, copy-paste lang naman yun, lalo na kung para sa inyo, di ba? Why not gawin nyo?
So, yan, pag meron na kayong ganyan, guys, nakakuha na kayo ng keywords, diyan kayo ah, create ng sentences nyo na ilalagay nyo sa inyong About Me section. Kaya kung mapapansin mo dito yung About Me section ko, is nagtutok lang ako about bookkeeping. Para kapag si client ay naghanap ng, kunwari, pang accounts payable na bookkeeper, ako yung lalabas. Nilagay ko rin dito yung mga tools na gamit ko. Para kunwari, tools yung gamitin nila for pag nag-search sila ng bookkeeper. Ako din yung lalabas, guys. May question kayo tungkol doon, you can comment down below bago tayo mag-proceed sa susunod kong sasabihin. Nako, guys, inyo pa ba kayo? Wala talaga akong comment. Wait lang check ko nga kung may comment ako. Or ano na lang guys, pa-react na lang, kung pa-heart na lang nitong live kung ayaw nyo mag-comment. Basta alam ko lang na mayroon pa akong audience. So, yan, salamat sa mga nag-comment kasi pag walang activity sa comment section at saka walang activity sa live, feeling ko walang nanonood, guys. Kasi yung tahimik nyo. Yung mga galing sa work, sir, ipapost ko naman to later, yung live natin. Pwede nyo panoorin later, ha? So, ayan na guys, yung tapos na tayo sa pagbibuild ng keywords. Sana matutunan nyo yung pagbibuild keywords. Sabi, effective po ba pag merong mga special characters sa about yourself? Hindi ako gumagamit ng special character, sir. Kasi, ang pinaka-effective talaga dyan is yung mga keywords na mag-generate mo. Kahit wala ka ng special character o kung ano man. Yung special character naman kasi na yan, pag sinearch naman ni client, hindi naman sila gumagamit ng ganun, yung mga clients natin. Kasi sobrang busy na nila. So, kapag sila nag-search ng work, usually ang ginagamit nilang term sa pag-search is yung role na kailangan talaga nila. Kunwari, kung ang kailangan nila per payroll ilalagay nila, di ba? Sabi ni Sir ka po ba or ma'am? Si ma'am RA. Sabi ni Ma'am RA is paano kahit na walang experience related sa work, kapag nag-post kayo, pag nagkawa kayo ng About Me section nyo, ang ilalagay yung, hindi naman necessary kailangan may experience kayo. Ang ilalagay nyo is kung ano yung kaya nyong gawin. For example, ikaw ma'am, pagpalagay na natin na wala ka pang experience sa bookkeeping, pero may idea ka kung ano yung mga gagawin, pwede mo siya ilagay. Just make sure lang din, syempre, na inaaral mo. 'Di ba? So, I hope, eto. Again guys, kung gusto nyo nung links na yan, lahat yan, libre lang naman yan. Saka, mahilig lang ako sa mga pre-apps guys. Mahilig ako mag-search ng pre-apps. Isasend ko sa inyo yung link. Basta, sagutan nyo yung feedback form na ipopost ko mamaya. Yung mga gusto mag-send sa akin ng connection request, pwede po kayong mag-send. And then, yung next naman is, ito, napaka-importante na to guys, yung skills, lalo-lalo na sa online job PH. Choose your top skills and narrow down your niche. Nagtataka kayo, no? Uy, bakit si ganito? Bago lang siya na freelancer, pero mas malaki yung sweldo niya sa akin. Diba? Minsan ba nagtaka din kayo, ba't ang laki ng sweldo ng tao na yun? Kasi guys, siguro, sa profile niya, ang nakalagay sa profile niya is expert.
paano ba masasabi ng client kung expert yung profile nyo or hindi? So, papakita ko sa inyo yung online jobs account ko. Kasi ito lang yung pinaka pwede ko sa inyo ipakita na makaka-relate tayong lahat. So, eto guys, yung online job profile ko. Napaka-simple lang kung makikita nyo. And, pansinin nyo yung skills na nilagay ko rito. Yung top skills ko, guys, lahat ng skills ko is related lang sa bookkeeping. I-check nyo yung online job accounts nyo kung ano yung skills nyo. Tapos, comment nyo sa akin kung ano yung mga nakalagay sa skills nyo. Kung lahat ba ng skills, nilagay nyo ba ng stars? Sino yung may mga online job accounts dito and na-realize na lahat ng stars nilagay nila sa skills nila? Kasi guys, alam nyo kung bakit? Kapag nakita ni client na ang dami, sobrang dami yung skills. For example, ako para sa sarili ko, feeling ko lang medyo marunong ako sa social media marketing. Kasi nag-alala ko ng social media. Pero hindi nyo makikita rito kung ano yung, meron ako nilagay na related sa social media. 'Di ba? Ang nilagay ko lang dito is yung skills na gusto kong i-market sa client. And gusto ko, pag nakita ni client to, makikita niya na expert ako sa bookkeeping. Kasi yung focus ko na sa bookkeeping. So kung marami kayong top stars dyan sa profile nyo guys, hindi yan nakakatulong. Piliin nyo lang yung skills na gusto nyo i-market and dun kayo mag-stay. Kung gusto nyo maging social manager, go. Kung gusto nyo mag-accounting, go. Wag nyo i-confuse yung mga clients. At kung mapapansin nyo, ang nasa profile ko lang is yung may mga 5-star ako at 4-star ako. But hindi ako naglagay ng 3 stars. Pwede naman, 'di ba? Kasi ang algorithm ng Online Job PH, ang profile recommendation lang nila. Before, nung mga nag-start ako ng job hunting ko, hindi ko sure kung nagbago na ngayon, guys, is hanggang 4 star lang. Kasi 'di ba ang dami ng 3 stars? Kaya ang nasa profile ko, utilize ko lang yung paggamit ng 5 stars and 4 stars. And yung ibang mga skills na hindi related sa accounting, hindi ko nilagyan ng stars. Although, marunong ako doon. Pero, eto kasi yung gusto kong i-market sa client. Ma'am Abby, effective po ba yan? Ay, newbies lang kami. Kayo may experience na. Magugulat kayo. Ipapakita ko yung profile ko ng Online Job PH. So, dati kasi guys, hindi active tong Online Job PH account ko. So, ipapakita ko ngayon sa inyo yung profile ko. Paano ba yun? Yung pag nag-login ka, makikita mo, ayan, makikita nyo na. So, kita mo dito sa employer ko, wala akong employer na from Online Job PH na nag-hire sa akin sa Online Job PH, guys. 'Di ba? Ibig sabihin, kapag si client ay nag-search sa akin dito sa Online Job PH, akala nila wala akong experience muna. Ang unang pagbabasihan muna nila is yung profile na nakita nila, yung mga stars na yan. Tsaka yung nasa About Me section ko. Pero kung ibibisit nila yung employer history ko, wala. Pero this doesn't mean na wala ako naging employers galing sa Online Job PH. Kasi, ang mga naging employer ko sa Online Job PH is nagda-direct hire kami. So, hindi na kami dumadaan sa platform. Pero mapapansin nyo rito sa mga unread messages ko, is lahat na nagre-reach out sa akin is mga leadership role. 'Di ba? Leadership role, CFO, accounting controller, may nag-aano pa, mga interview ko, hindi ako mga nag-apply dyan guys Sila yung mga nag-reach out sa akin. Diba? Hindi ko na nga sila na-replyan. So, nag-base lang sila sa profile na nakita nila sa online job accounts ko. And to think na wala nakalagay na experience sa profile ko. So, yung mga walang experience, basta maganda yung pag-set nyo or pag-build nyo ng profile nyo, guys, may magre-reach out sa inyo na client. So, meron ba tayong natutunan dun, guys? Babaguhin nyo na ba yung mga start settings nyo? Comment nga kung babaguhin nyo na or palike.
So, isa yan sa mga secret ko, guys. Huwag niyo pagsasabi to sa atin lang to, yung mga umattend lang ng webinar. Kung ano yung mga secret na itinuro ko sa inyo, okay? So, sila guys, itong mga yan, sila na yung mga nag-reach out sa akin gamit yung profile ko. Kasi, super duper, hindi na rin ako nag-a-apply kasi nga, nagbabawas nga ako ng client. And also, gusto kong mag-focus sa self-development ko sa ibang bagay naman. Kaya guys, kung yung kaya yung etong dito nyo is wala kayong history ng employer sa online job PH. Again, sinasabi ko, hindi naman sa super 100% sure ako pero kasi sa akin nagwo-work, so baka naman mag-work din sa inyo. Ito naman sinishare ko guys is based lang sa experience ko. And sa mga hindi nakakaalam, nasa 4 years na akong nasa industry and still, may mga clients pa naman ako. So, it works. And tumating na ako sa time na hindi na ako nag-a-apply. Ewan na lang natin. Ayoko na mag-apply ulit sa totoo lang kasi nakakapagod mag-apply, nakaka-drain, di ba? So, kaya kailangan nyo i-work out yung profile descriptions nyo and yung sa stars nyo. I think yan lang naman. Ito nga yung things. And then, another one is, sa LinkedIn naman, focus tayo sa LinkedIn. So, sa LinkedIn, guys, kung mapapansin nyo, ano ba yung sasabihin ko tungkol sa LinkedIn? Dito guys sa baba is sa recommendations, napaka-importante din ng recommendations sa LinkedIn. Parang feedback to sa Upwork. Kung meron kayong mga coworkers, kunwari kahit nasa corporate kayo, as nyo sila nabigyan kayo ng recommendation. Alam nyo ba, papakita ko lang yung kauna-unahang recommendation ko. Yung kauna-unahang recommendation ko, syempre yung BFF ko, di ba? Pero, eto, yung kaibigan ko na to is, nakaway ko naman talaga siya. Kaya, nanghingi ako sa kanya ng recommendation. Pwede rin kayong manghingi, guys. After nito, sila na lang yung kusang nagbigay sa akin. Ito mga naging client ko, sila na lang din yung nagbigay sa akin ng recommendations. Saka yung mga ka-work ko before. Kasi, iba pa rin kapag na-build mo yung profile mo sa lahat ng platform. Mas madali kang makikita ng mga employer or ng future employer mo. Tapos guys, nag-take din ako ng iba't ibang assessment skills sa LinkedIn and napakaganda rin kasi nito sa profile kasi makikita na certified ka. So, I guess, yan lang naman yung topic natin for today's video. Kung may question kayo guys, let me know. And habang may time pa tayo, kasi magpe-prepare na ako na in a bit para sa aking duty. Mag-chat kayo guys kung may tanong kayo. And kung may natutunan kayo, comment naman kung may natutunan kayo kasi kailangan ko ng motivation kung itutuloy ko pa ba yung pagla-live ko. Goal ko kasi, gusto ko mag-live everyday para nabubus yung adrenaline ko bago pumasok sa duty. Pero, syempre, gusto ko rin na meron akong natutulungan. Alam ko na may natutunan kayo, may sense yung sinasabi ko, di ba? Coach, nag-a-outsource ka po ba? Hindi ako nag-a-outsource, ma'am, pero baka mag-hire ako ng assistant kasi yung client ko, pinaghahanap ako ng assistant. So, try ko magsagot ng questions kung may questions kayo.
Sabi ni Gilbert, ano po yun yung related sa last post mo? Yes po, Sir Gilbert. Pa-share na lang din ako guys nitong live natin ha pag in-end ko kasi para may iba pang makapanood. Syempre 'di ba, yung secret ko, i-share nyo gamit tong video ko para yung gusto ko kasing tumaas yung algorithm ko para syempre mas marami tayong matutulungan na mag-start ng career nila. Etong diniscuss ko sa inyo about profile optimization is hindi lang naman to for bookkeeper. I think magagamit to ng kahit saang niche. Guys, ipopost ko ha, kapag nakuha ko na yung job order, ipopost ko sa page. Okay lang po ba kahit hindi premium yung account sa OLG? Oo naman ma'am, yung account ko, hindi rin ako naka-premium. 'Di ba? Mahirap lang tayo. Hindi mo ako mapapagbayad ng subscription. So guys, ang next topic natin, kung ay wait, bibigyan ko pala kayo ng feedback. I-comment ko na lang yung feedback form, hahanapin nyo na lang sa comment section mamaya. And then, bibigyan ko kayo nitong mga useful links na to. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung nandito. Andito yung, link ng portfolio ko. Tapos kung paano ko siya ginawa. Andito yung video guys, kung gusto nyo. How to make your own Canva sites. And then, yung link niyan, kung gusto nyo ma-view yung portfolio ko is eto, ayan yung portfolio ko. Oh, 'di ba pati yung picture ko rito, guys, iisa. Tapos ayan. Ayan yung mga service na ino-offer ko and then yung feedbacks ng clients, ayan. So, andito yun kung paano kayo gagawa ng ganyan. Libre lang yan, guys. And then meron din ako ritong kinreate na sample resume. Yung resume ng bookkeeper. Nilagay ko rin pala rito. And andito pala yung course outline ng Introduction to Freelancing ko kung gusto nyong makita kung ano yung tinuro ko dyan. And then, andito yung how to price your freelancing service. Andito rin, may video din ako dyan guys. Ayan. Syempre, nilagay ko dito yung mga favorite YouTuber ko. Si Hector Garcia, saka si Veronica. And andito yung link ng QuickBooks Test Drive, yung ginagamit ko, guys. Yung tools and social media, sa YouTuber, ito yung nire-recommend ko yung video ni Blitzoy. Napakabait nito, inside and out, guys. So, panoorin niyo yung mga video nila. And e-commerce YouTuber, ang nire-recommend ko is si online jobs. Panoorin niyo yung kung gusto niyo matuto ng e-commerce. Eto, nandito ako sa mga social media group na to. Hindi ako affiliated sa kanila ha, pero kasi nakikita ko yung mga topics dito na resourceful or makakatulong talaga sa Flip 2.0. Kung hindi kayo naka-join dyan, mag-join kayo. Syempre sa FH Ma'am, kaya lang ba't yung link hindi na updated, no? Pero FH Ma'am ni Mami MK, helpful din yung mga tips nila. Yung mga gusto maging Amazon BA, pwede kayo dito sa ABA. Gusto kong matutunan kasi 'di ba dati yung e-com kasi dati akong e-commerce BA kaya naka-join ako sa group nila. Tapos nakikita ko ang mukhang magaling. Hindi ko pa na-try guys mukhang maganda yung kasi ang ganda ng feedback sa course nila. For SMMBA, syempre si Blitzoy. Yan. Yung pre-tools natin, pre-cloud generator, e-sign ng documents, 'di ba? Pag may contract kayo, unlimited screen recording, merge ng documents, andito lahat guys ng kakailanganin nyo. So kung gusto nyo nito, ang hinihiling ko lang sa inyo is i-fill up nyo yung feedback form natin para matulungan nyo rin ako mag-improve, okay? So, I think that's it guys. Ay wait lang, isend ko lang yung link ha. Bago tayo maghiwa-hiwalay. Pero so far naman, kung wala na kayong question, magpapaalam na ako kasi malapit na ako mag-duty. 30 minutes na lang. Yung next topic natin guys is tuturuan kayo magsulat ng
magsulat ng proposal. Kung gusto niyo matuto magsulat ng proposal, comment lang kayo sa susunod nating post, okay? Ma'am Angeli, kung gusto mo mag-post ng LinkedIn certificate, okay lang naman. Kaya lang kasi, in my case, sa 4 years ko, walang client na naganap sa akin ng certificate. Most of the time talaga, ang chinecheck nila is yung sa about me section mo at saka yung sa skills talaga. Nasa, so, real estate bookkeeper, ma'am, wala akong marirecommend sa'yo. Pero kasi alam mo ba, kasama yan sa list ng ituturo ko sa inyo. Sa mga hindi nakakaalam, isa pala akong real estate bookkeeper. So, yun yung expertise ko, real estate. Pati compliance, hawak ko yan. Real estate compliance. Diba? Tsaka payroll. So, I guess yun lang naman guys. See you later. Ipapost ko yung yung feedback form sa baba para isend ko sa inyo to. Thank you guys and see you on Monday. Sa Monday na ulit ako mag-live ha kasi Saturday, Sunday, family time. Bye!